Hello everyone, it's me again, Burntam, and you're watching HPT TV. Good morning mga ka-DIY at sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, panibagong araw, panibagong vlog na naman na matututunan nyo. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Pajero 4M40 Gen 2 JDM. Ayan. 4x4 matic engine. Ayan, so may problema yung gas gauge niya or gauge panel niya na kung saan medyo mataas yung temperature gauge niya although hindi naman nag-overheat. Ayan, nagpalit tayo ng bagong radiator, ganun pa rin. So baka sa gauge panel yung problema, i-check natin. Ayan. Pero bago natin tuloy yung video, huwag niyo munang kalimutan kung bago ka sa channel ko, hit yung subscribe button, like, share mo itong video na ito para makatulong sa iba. Siyempre, comment ka sa comment box below para sa mga share mong ideas, sa mga enlightenment. Okay? So tara. Pagkita ko muna, paandarin natin. Ayan mga ka-DIY oh. Yan, pero pag minsan nagluloko yan, mataas agad. Kahit nakakapaandar mo pa lang, mataas agad. So baka yung may-ari dati nito, may ginawa sila dito, inayos sila, pero hindi niya na ibalik ng tama. So yan ang gagawin natin. Yan, cold start. Yan ang ano niya, nasa 900 RPM. Ayan. Ginawa rin natin to. Nagluloko rin dito. Tapos doon sa may sensor niya, no, RPM. So tara, gawin na natin. Yung pagtatanggal dito, ayan, may dalawang Phillips screw lang. Wala nang ibang tornilyo dito. Ito lang. Angat lang natin yan. Dahan. So ganito lang po ang pagtatanggal nitong cover nitong gauge panel or cluster gauge. Yan ang tawag sa mga. May part na to sa may hazard, tapos sa may ano to yung defogger. Tanggalin natin. Sakit. Yung mga sakit. Yan. Yun. May pinupush lang dyan mga ka-DIY. So yan, tanggal na po yan. Agad. So yung mga tornilyo, siyempre, lalagyan natin dito. Yan, tapos may tornilyo ulit dito na isa. Yan, tatanggalin natin. Tapos dito, may gilid. 3. Tapos pag natanggal mo na yung tatlong tornilyo niya na Phillips screw, angat mo lang to, dahan-dahan din. Kasi may mga sakit din dyan. Ayun, ang daming sakit niyan mga ka-DIY. 1. Tapos 2. Yan. Tapos dito na tayo. 3. Tapos 4. 5. 5 sakit dyan para dito sa gauge panel. So pag natanggal na natin, baba natin. Ito mga ka-DIY, pagka tanggalan natin itong cluster gauge or gauge panel, ito po yung mga bulb na kung saan nandyan yung ilaw para sa RPM, yan, sa fuel, sa temperature, tapos sa speedometer, tapos dito sa 4x4. Yan. Iniilawan niya lahat yan. Pati yung sa mga sensors. Yan, sa mga sensor niya. Nandyan siya. So, wala namang problema sa ilaw niya. Yan, ito yung board na tinatawag na kung saan yan. Lahat yan may connection yan. Iwasan nyo lang na magkaroon ng static o mapatakan nyo ng pawis nyo. Kasi magkakaroon ng short circuit. So, ang babaklasis natin, hindi dito. Yan, pagka nagluloko yung mga RPM nyo, ibang needle dyan, dito lang yan. May kailangan ng i-resolder. So far so good, wala namang problema. So ang babaklasin natin ito. Kasi i-align natin ito, yung needle nya. 8 na Phillips screw to mga ka-DIY. So dito na tayo sa pang last. Ingatan lang natin dito na mabasag to ha. So ganyan po. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yan. Yun, tanggal agad. Ilalagay natin sa pinaka sagad niya dito.
sa pinaka-cold. Ingatan nyo lang baka mabali. At nang ganyan, so pag hindi kasi pinakalibrate din po kasi ito yung sa alignment. Pagka naibalik kasi ito tapos nakaganyan na, so kahit na cold start, siyempre mali yung ano niya, angat niya. Dapat yan nakasagad nandito. Ito hindi pwedeng ano yan. Ito naman ginagalaw naman to. Kinakalibrate naman to pagka nakalagay mismo. So ayan mga kadewa, ilalagay na natin, tatapat natin. Ito itong isang ito, yan yung stopper niya ito. Dito natin ilalagay sa yung bakal na to. Ingat lang baka mabali. So dapat yung stopper niya nandito. So stopper niya yan. So yan pagka-calibrate ito mga kadewa, ilalagay natin dito sa C, sa cold. Lagay muna natin dito. Yan, tapat natin ganyan. Kasi yan, pag maghahat din yan, sasagad din yan, pinaka doon eh. Kasi dapat nandito lang yan, ganyan. Yan. So yan, okay na yan mga ka-DIY. Lalagay na natin. Try natin. Saksak natin. Ito dito. White. Yan. Natin. Yan. Tapos ito yung ground. Ito yung pinaka-ground nila. So, yan. So, dapat ganyan lang muna. Tapos pag malamig pa, nandyan sa C. Okay, so pandarin natin. Yan, kasi umaga pa, dapat naman. Basta tama yung tapat niya mga ka-DIY. Tama yung tapat niya dito. Kasi may stopper din po yan eh. Dapat yung stopper nandoon lang din. Yan o, tama o. Tamang-tama yung stopper niya. Pagpapatay mo, ganyan. Tama lang. Doon sa mismong stopper, diba? Ganon. Ganyan po yung pagkakalibrate mga ka-DIY. Yan. Ilalagay naman natin ito. Dito na rin natin lagay. Pero kung gusto mo na punasan muna to dahan-dahan, brush, pin brush na bago, pwede mo nyo. So ganun lang po yung pagkakalibrate. Okay? So banda rin ko habang umiinit. Lagay natin yung sakit. Lagay muna natin yung ibang pala dito. So yan, punasan natin. Ganyan lang dahan-dahan lang po mga kabubuan. Ganyan lang po yung pagpupunas. Huwag natin gagalawin yung... Ito, magalaw natin, okay lang yan. Huwag lang natin pepersahin. Ito rin. Ang loob. Okay? Gamitin nyo pong pamunas mga ka-DIY yung planela para hindi ho makagasgas. Tingnan natin. Ito yung guide niya. Ayan, para dito yan. Sa may receipt ng ano. Ayan, nakatapat na yung C. Nakatapat na yung arrow, yung needle doon sa C. Kasi yan yung cold niya. Pag pinaandar natin, iinit pa yan. Ayan, pinipix na po natin mga kadeyo. Yan, mahigpit na po lahat yan. Mabilis na dito. Yan, last but not the least. Yan. Make sure na mahigpit yung tatlong ito. Itong umahawak dito sa gauge panel mismo. Tatlo yan. Tapos yan, mahigpit na rin yung walo dito. So yung mga kadewa, yung okay na oh. Dati yan, mataas na agad kahit 5 minutes ka pa lang, wala namang overheat to. Bago pa yung radiator nito. Aluminum radiator na to. Yan oh. Okay na yan. So okay na yung pag-calibrate natin. Ganun lang ho. So ilalagay na rin natin ito. Huwag natin kalimutan ilagay yung dalawang socket dito. Ilalagay na socket, ganyan lang. Hindi naman yan, huwag kayong matakot dito na magkabaliktaran. Hindi yun magbabaliktaran. Dahil hindi naman ho yung papasok pagkamali. Kasi isa dito naman. Yeah. Ito yung hazard tapos hindi pa. So lagay na natin ganyan. Ganun lang. Ayan. Boil ah. Diba? Dalawa. Mga ka-DIY, saglit lang naman to. Ayan. Tapos na.
Hazard, tignan mo sa labas. Good. So, ayan mga kadeway, balik na natin yung manibela. Tapos na ho, okay na ho. Yan, nakita nyo naman. Nasa gitna na ho yung yung needle, oh. Yan, nasa gitna na yung needle. Hindi na ho yan, okay na ho yung calibrate niyan. Yan, oh. Ganyan dapat. So, ayan, ako yung magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo po. Kahit maikli, at least sana may natutunan na naman kayo sa vlog natin kung paano po mag-calibrate ng needle ng gauge panel ng Pajero 4M40 or 4D56. May ginawa na rin po akong ganito. Ayan, mabuti kayo ng spare, bili kayo ng spare, pwede nyong pagpisaan kung may nasira na. Ang cost nito, surplus Japan, nasa 4,500 to 7,000. Depende po sa freshness po ng gauge panel at sa pagkukunan nyo kung kilala nyo. Yan, maraming salamat. To God will be the glory and burn time sa inyo.